ni Luther lumabas, no? Yung tinawag na camp out. So, after ng law, nung dumating yung grace, tinawag tayong papalabas dun sa kautusan. So, bali, sinabi ni Brother Branham, ang word ng church ay dun sa Pentecostes. So, kumakatawan yan, pagkatapos ng Pentecostes, dumating na yung Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Sia. So, alam natin na dito yung midnight cry sa panahon ni Brother Branham. So, dito naman yung Dark Ages. So, dito, maliwanag pa, madating dito. So, dito, ibig sabihin, yung mensahe nila dito ay hindi kayang tumawid doon sa sinasabi ng message natin na binigay yung 7 thunders para magbigay ng rapturing faith. So, ibig sabihin yun, yung midnight cry dito, meron siyang dalang message na sapat para magdala sa atin sa rapturing faith. So, ibig sabihin, hindi sapat na yung ilawan lang, pagdating dito, kailangan yung vessel may laman din. At yun yung pinapaliwanag ni Brother Nestor, yung revelasyon ng message. So, kaya dito, hindi naman talaga, kundi just lacking oil lang. Ibig sabihin, hindi lang nakaabot yung lagis nila dati sa ilawan. Pagdating dito, merong lagis yun. Kaya lang dito, pag ang tanong mo, banda dito na tayo sa last age, hindi, sisindi. Pero pag ang tanong mo, doon sa panahon na paglabas, sisindi yun. Kasi meron yung lagis. Just lacking oil lang. Yes. Gatong ng gas, gumamit kami ng dimitya. At ang gatong doon, gas fluid. Literal. Sa ating obserba, kahit wala yung gas, naubos na, sumindi pa rin yung mitya. Kaya lang naubos samantalang nung makonsume na yung pinaka-tela, doon na siya natapos. Yun ang aking experience. Umilaw siya dahil yung tela, kinonsume ng apoy. Kahit wala yung yun yung experience ko bago kami maggas. Kaya nga ang bright wise. Kasi, journey pinag-uusapan natin dito eh. Diba? Hindi naglalaro. Diba? Journey yan eh. Diba? Pakibasa mo nga, Matthew 25, verse 1. Okay, yan, sa verse 1. Kasi tatlong stages yan eh. Then shall the kingdom of heaven be likened unto the virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. No? So, kung mapapansin nyo yan, una, lumabas na sila. Nagpahinga, di ba? Tapos kung midnight, lumabas sila ulit. Ibig sabihin, paglalakbay itong pinag-uusapan dito. Kukunin natin yung parable. So, kung basahan lang ang sisitihan mo, brother, isang hatching mo lang yun eh. Kaya, di ba? So, maliwanag naman siguro yung message na binasa ni, pakitano mo nga ulit, ikaw kanina. Lacking oil, di ba? Kaya, tutuloy lang natin. The foolish virgin, she was a virgin, just lacking oil. Di ba? So, hindi lacking nung bitya. But when she come to buy oil ng bride yan it was at that time that the bridegroom came and she was left out. Kung mapapansin niyo po dyan, kasi hating gabi napakadilim, hindi ka pwedeng mag-alatsamba na lalabas ka madilim. Kailangan mo talaga ng liwanag. Kaya nung lumabas yung bride, tutukinan natin, generally speaking, hindi din sila nakalabas eh. Diba? Kasi nung nakalabas sila, tribulation na nga eh. Di ba? Meron naman iba, nakakalabas naman sila sa denomination. Ang problema, yung denomination, di pa nakalabas sa kanila. Problema nito. Di ba? So, now, while she was trying to buy oil, ayun, do you understand? Oh.
Do you understand? Tapos, Kasi po, pinag-usapan po natin ay yung meeting po ng bride at saka ng bridegroom. Gusto ko lang po malaman kung ano po yung lugar. Mula po doon sa testification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, tapos adoption. Pagkatapos po next topic na sila. Pakiulit. Kasi po yung meeting po ng bride at saka po ng bridegroom. So, naglakbay po yung panahon, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, pagkatapos po ay adoption. Tapos pumasok po yung new birth. Hubert, ano po adoption? So, paano po ngayon mailalagay po doon yung new birth after po ng adoption? Yun na yun. So, may mga statement yung prophet nga, praise God. Siguro, minsan talakayin natin, kasi pumapasok tayo praise God. Yung stages na to, itong mga stages na to, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, praise God. Kasi pagkatapos umaabot tayo sa tinatawag na natin adoption. May mga statement kasi yung prophet kaya binuksan ko lang ito para makita natin kung ano itong midnight cry, kung ano itong additional oil. Praise God, masasabi nga, ng midnight cry, this is not only the message doon ko sa Sunset Mountain. That is part of the message. Praise God. Kaya meron tayong karagdagang langis. Ano ba yung karagdagang langis natin? Yung tinatawag nga natin message of the hour. The whole message of the hour. Kaya nga dito, pinakita. Inano ko nga rito na, praise God, sabi nga ng prophet, there is no messenger of the age. Kasi puro deep lang ito. Sabi, justification is a deep. Nag-deep lang sa Holy Spirit. Ito, nag-deep lang sila sa Holy Spirit. Pagdating dito sa baptism ng Holy Ghost, that is the Holy Spirit Himself coming. Praise God. See? Kaya ito, teaching ito teaching ito, but this is the experience itself. Hindi mo maituro yung baptism. Kaya ito'y nangyayari lang. Kaya nga maski si Brother Branham, diba, naintindihan ni Martin Luther ang justification kasi siya may dala naintindihan ni Wesley ang sanctification kasi siya may dala Pero baptism ng Holy Spirit, hindi alam ni Brother Branham. Hindi kasi siya may dala nun kaya nalilito rin siya kaya nga lumagpas yun but at the end of the Pentecostal age, according to the word, we will receive a messenger. Praise God. To tie up all the loose ends. Praise God. Kaya pagdating mo sa adoption, dito mo makikita yung praise God. See? Justification, sabi nga yan ay type ng water. Sanctification, type ng blood. Baptism ng Holy Spirit, yan mismo yung yan yung spirit. Body, soul, and spirit. Yan ay newborn baby. Yan ang complete. Yan yung complete na kailangan sa tinatawag nating new birth, born again experience. Kaya itinulak ko lang dito. Pero itong tatlong sangkap na to, ang kailangan mo sa new birth at papasok sa adoption ng maturity. Praise God. Sige, dito ko lang inilagay. Pero itong tatlong sangkap na to, praise God. So gusto ko lang makita natin kung ano itong additional oil. Kasi kung ilalagay lang natin yung additional oil, praise God. See, gusto pagbubukas ng selyo, praise God. Hindi mo kasi maintindihan pagbubukas ng selyo kung hindi mo alam. Kaya nga sabi ka ng prophet, you will not understand my ministry unless you know this. So, kung hindi mo maintindihan pagbubukas ng selyo kung hindi mo alam yung iba.
So you will not understand grace unless you don't know the law. See, kaya nga pinakita ko lang yung importance, kaya sinanano ko lang, bakit kailangan natin ng oil? See, kasi pag nagpe-present tayo ng message sa labas, hindi nila maintindihan yan bakit kailangan nyo ng mensahe. Kaya pag pinresent mong ganito, doon nila maintindihan bakit kailangan natin ng mensahe. Kasi according to the parables, may five wise virgin. Kasi na makakapasok ito dahil meron silang additional oil, makakatanggap sila ng isang mensahe na hindi lalabas sa Biblia. Kaya walang mensahe ang propeta na hiwalay sa Bible. Kaya nga, the spoken word message is not another Bible. Kundi ito ay langis. Kaya sabi ko, this is an oil, praise God, sa loob ng lampara na, praise God, na magpuproduce ng fire. Praise God. See, so, I'm sorry kung nahingay ko rin yung adoption sa New Birth, no? I was supposed to put it here, no? Alam natin na adoption and positioning, this is maturity. Dito magaganap yung ikay magiging, kaya pag baptize ka na ng Holy Ghost, ano ka na? Baby ka na. You are a newborn baby. Tama ba yun? Kaya nga sabi ng prophet, you cannot teach Pentecostal baby. Diba? Praise God. Hindi mo pwedeng turuan ng Pentecostal baby ng mga supernatural things. Praise God. Kasi ang iba, nilalagay ang baby saan? Dito Diba? Sa stature of a perfect man. O once na makareceive ka ng faith, baby ka na. No. Praise God. Ano ka na? You are already conceived. Nasa sa sinapupunan ka na, hindi ka pa nailuluwal. Diba? Sa stature of a perfect man. Kailan ka mailuluwal? Pag natanggap nga yung baptism ng Holy Spirit, now you are a newborn baby. Praise God. Pero saan nag-i-start ng newborn? Dito. Ito yung start ng process. Diba? Pero kailan kayo lubusan na born again? Pag tumabot ka na rito. Now you are a born again. Diba? Tignan nyo, diba? Pagdating natin sa tabernakulo ng Diyos, diba? Alam natin yung outer court, inner court, Holy of Holies. Diba? Sa outer court, naroon yung tinatawag ka nating palangganang tanso, tubig. Diba? Uhugasan yung pagpasok mo naman doon, hindi ka makakapasok doon unless you are sanctified by the blood. Kaya mga Levita, sinasanctified yan. Praise God. Pero may Diyos ba sa unang court? Wala. May Diyos ba sa ikalawang court? Wala. Nasaan ang Diyos? Sa Holy of Holies. Kaya doon sa Holy of Holies, ano nangyari ron? Nandoon yung rod of Aaron. Diba? Yung tungkod niya Aaron na patay. Na born again. Diba? Kaya ang born again experience na kukonsume yan, doon mismo sa dulo. Praise God. Ang justification, ano lang ito? Pinaglilihi ka. Diba? Ang sanctification, ano yan? Sabi nga, malaki na yung tiyan. Diba? Praise God. Kasi pagdating sa baptism ng Holy Spirit, ano yan? Nailuwal ka na. Now you are a baby. Kaya nga narito tayo sa perfection. Diba? We need to go unto perfection. Kailangan natin mag-mature. Which is sabi nga, ano yun? Adoption. Praise God. See, so supposed to be narito yung new birth. Then yung maturity. Brother Willie, a while ago, he made mention about his opening statement that there are three kinds of believer. And then, he even quoted na yung mga Holy Virgin are in the message churches. If I recall it right. Now, how shall we categorize the Holy Virgin in the three kinds of believers? Will they fall on the believer side? Or meron subcategory sa believer side? Yung kinulang na believer at hindi kinulang na believer? Or is there a tendency na mako-convert yung Holy Virgin para maging wise virgin sila? It seems to me that the way I understand the presentation ay magkakaroon ng conversion from foolish to wise if they will hear the midnight cry. Yan, isa lang.
the mystery of the seven thunders will awaken the bride. Okay, so, nandoon sa, nung lumabas kasi yung 10, Brad, yung lumabas yung 10, narinig na yung message, nagpatuloy. Kaya nga, may mga nagsasabi dito na nagpatuloy doon sa pakikinig doon sa message. Kasi nag-unfold pa yung message. No? Nag-unfold. Nagkakaroon ng tinatawag na unfolding. Parang Roman candle yun na pumutok. Yung 7 seals, pumutok yung 7 seals, tapos nagkakaroon pa ng maraming revelation doon sa 7 seals. Okay. So, sabi ni Brother Branham, nung nagkakaroon ng mga thunder, because thunder is the voice of God, revelation of God, so yung wise virgin na dating slumbered and slept dahil nagpapatuloy yung 7 thunders na according to Brother Branham, the mystery of the 7 thunders will awaken the bride, third seal. So, mahalaga na magpatuloy doon sa revelation kasi magkakaroon ng mga unfolding ng mga revelation sa message. Okay, nasa ilalim ng message ng ating propeta, marami pang ma-unfold doon, mga kapatid, anong bilang nakikita ko. Of course, hindi mo na pwedeng palitan ng scripture. Yung wise lang ang makaka-intindi doon sa unfolding nung thunders o yung mystery doon sa 7 thunders na sinasabi ng scripture. Ultimo for the last time, sabi ni Brother Branham, it takes the mystery of the 7 thunders to awaken her or to awaken the bride.